Sa kulturang Pilipino, malalim ang kahulugan ng utang na loob. Ito ay hindi lang simpleng pagbabayad ng pabor, kundi pagkilala at pagpapahalaga sa kabutihang ginawa ng iba mula sa pagtulong sa oras ng pangangailangan hanggang sa pagsuporta sa ating mga pangarap. Natural lamang na makaramdam tayo ng obligasyong suklian ito. Ngunit ang tanong, hanggang saan nga ba dapat tanawin ang utang na loob? Ang utang na loob ay dapat nagmumula sa pusong may pasasalamat, hindi sa pusong natatakot o napipilitan. Kapag ang pagtulong ay naging dahilan upang kontrolin ang ating desisyon, kalayaan o kinabukasan, nawawala ang tunay na diwa nito. Ang kabutihan ay hindi dapat ginagawang paningil habang buhay. Ang pasasalamat ay kusang ibinibigay, hindi sa pilitang kinukuha. May hangganan ang lahat ng bagay, pati ang utang na loob. Hindi ibig sabihin na dahil may tumulong sa atin ay kailangan na nating isuko ang sariling kaligayahan o tiisin ang hindi makatarungang trato. Maaari tayong tumanaw ng utang na loob sa pamamagitan ng paggalang, pagtulong kapag kaya at pagpasa ng kabutihan sa iba. Ngunit hindi natin kailangang isakripisyo ang ating dignidad at mga pangarap. Sa huli, ang tunay na utang na loob ay hindi nasusukat sa haba ng panahon o bigat ng kapalit. Nasusukat ito sa sincerity ng ating puso. Magpasalamat tayo, gumanti ng kabutihan, ngunit huwag kalimutang mahalin at igalang ang sarili. Sapagkat ang utang na loob ay dapat nagbibigay liwanag sa ating pagkatao, hindi tanikala na habang buhay tayong gapos.